Nagpagurong na rong gaye. Nakapanik kita na pulot eh. Good morning, Hefty Voices here, and today is just as special as yesterday. Ano siya, di ba? Lahat ng training na hindi mo dapat i-apply ay yung training sa first aid. Totoo din naman, di ba? O diba, isa na namang makabuluhang morning kasama ang ating mga mentors na may pa-takeaways galing sa kanilang training. Ganyan talaga pag masyado ng seryoso na pinag-uusapan sa buhay. At andito kami ngayon sa Barangay Malibang, Pudtol, Apayao. Napadpad kami dito dahil sa isang event, ika-isang taong anibersaryo actually ng pagkamatay ng isa sa mga estudyante ni Sir dati. Yan, napunta kami kaya sa unang part ng video, meron dong sayawan ng tando at talib. Kaya lang hindi ako naka-video ng madami. Yun lang yung part na nakunan ko. At kasama ko nga ngayon ang isa sa mga heads sa office na pinapasukan ko ngayon. Ayan, sana all may ladybug na sasakyan, diba? Atras abante ngayon si Sir, ayan, naghahanap siya ng magandang posisyon ng kanyang sasakyan para ready na kami umuwi maya-maya. Yan. So park mo lang yun, Sir, atras pa ng konti. Yan. At talaga namang kitang-kita na mahilig sa nature ang aking mga mentors, kaya mga kulay na mga ladybugs yung mga sasakyan nila. Late na kami nakatulog kagabi, pero gulat ako pagkagising ko wala na yung kasama ko, yung pala nagko-coffee na sa labas. At ito ang church sa tabi ng bahay ng isa sa mga kasama ko. Ito yung United Christian Church of the Philippines. O di pa tayo sure kung off or in the Philippines yun. Kagaya nga ng madalas kong ginagawa pag may pinupuntahan ako, nagvi-video ako sa mga paligid kasi gusto ko nakikita yung mga kulay berde ng kulay ng mga dahon ng mga puno at mga damo. Yan, so ito nga pala yung paligid ng kanilang bakuran. Ito nga ang bakuran nila, may mga puno. Ito yung pinaka-end ng road actually, yung concrete road na galing sa pinaka-highway nitong kalsada. Otto Tulala, si Trinidad number 33. And hindi ko nga alam kung anong klaseng hangin ang humawi sa amin at bigla na lang kami naglakad-lakad. Nagvi-video lang naman ako kanina pero bigla kaming napadpad dito. Ito nga pala yung kalsada na magkokonekta doon sa hanging bridge dito sa may Tawid, Pudtol, Apayao. Natumba na yung kanyang signage kasi nga nabaha ito dati. Flood prone area kasi itong part na to, guys. So ito yung isa sa mga pinakamalawak na nasakuna nung naganap na pagbagyo kasi yung mga fields nila, I mean yung farm, talagang hindi na halos mapakinabangan yung kanyang mga pananim. Ewan ko din, alam naman namin sobrang layo yung hanging bridge pero tuloy pa rin kami sa paglalakad nito mga kasama ko. So masikip lang itong kalsada na to, hindi halos makaka-buelta kapag may mga 10-wheeler truck na siguro dito. Pag may nakasalubong na kailangan ng umatras. Napakaganda ng araw ngayon, maaliwalas at morning nga siya pero bigla kami naglakad-lakad. Ayan. Ito yung daan connecting Sitio Simod of Barangay Malibang. Ayan, very nostalgic itong place na to sa akin kasi diba laking gubat Tarzan. At dito nakikita yung tower sa Matagisi, yung smart tower pero wala pang signal. Yan, nakikita dito. Oo, alam mo yun, yung parang ang sarap sa mata na makita mo itong mga ganitong klase ng view kasi, diba, kinalakihan mo yung mga ganitong view. Zino-zoom in ko to kasi may nakita ko yung ingredient ng mama. Yung tawag sa amin is puro. Yung nagdudulot ng redness sa dura ng mga nagnanganga. Nakalayo na yung kasama namin, siya yung aming tour guide. Ewan ko kung saan kami pupunta dito, basta naglalakad lang kami. May nakita pa kami ditong lumang bahay. Ayan, wala na actually. Ruins na siya eh. Kung hindi ako magkakamali, may-ari din ng farm yung nakatira dito dati. At saka, syempre, ang sarap siguro mamuhay dyan. May mga livestocks ka,
ang katabi ng bahay mo is maisan, ang tahimik lang ng buhay, kahit walang kuryente at wifi, internet, dyan, ang ganda siguro mamuhay dyan dati. Happiness lang yung maraming fruits, trees. At ito nga ang isa sa mga halamang nakita ko, yung nakikita ko sa mga photoshoots. Parang I think binibili pa nila ng mga pagkamahal-mahal dito sa amin kung ano-anong puno lang ang inaakyat niya mga yan. Ayan sa totoo lang parang natatawa nga ako pag may mga nakikita ako sa social media ng mga halaman na fina-flex nila, binibenta nila ng pagkamahal-mahal. Tapos dito sa amin parang pinaglalaroan lang namin mga bata, yung mga halaman na kung saan-saan lang naman namin nakikita tapos mahal pala. Parang pwede pala kaming yumaman noon kung pinahalagaan lang namin yung mga yun na. Ngayon ang mahal-mahal na. Tapos itong mga to, ang ganda-ganda pa nito mga tobak, ang mahal-mahal nito sa sa city, yung ganitong klaseng halaman. At yan, yung parang money, yung mga may yellow na parang nakikita ko to sa mga park o dito kung saan-saan lang tumutubo itong mga to sa amin, di ba? O cinematic yarn. May mga nakita pa kami dito mga guava, mga bayabas, and mga niyog. Ang sarap lang sa feeling na halos lahat ng mga resources mo dati nasa bakuran mo lang. Sarap pa dito yung mga rafflesia, yung alam mo yun, yung mabaho, yung kung rafflesia yun, yung tumutubo dito sa Pilipinas lang I think. Ayun na naman yung mga pang photoshoot. Napansin ko nga na halos lahat ng puno may mga kung nakadikit. Ito naman yung makati, yung makati sa balat. Tawag namin dyan lalatang. Ewan ko na kung saan na kami papunta, basta naglalakad lang kami at yung kukuha yung mga tinuturo-turo ni Sir John. Yan yung mga mga wild na saging. Ang tawag namin dyan ay mga bilungan. Yan ang sobrang daming buto. Pero ang sabi nila maganda daw gawing vinegar yung wild na saging, yung bunga ng saging. Dito sa part na to, i-flex na ni Sir itong halaman na to This is Monstera actually, binibili nila sa city ng pagkamahal-mahal. Pero dito sa probinsya talaga libre lang. Libre lang. Diba? At may pangalan na Monstera pa lang tawag doon. Yan po, sina kuya, galing yata sila dyan sa may river. Kung mapapansin natin yung lupa dito, parang kakatapos nga lang talaga ng pagbaha kasi nga 'di ba, parang natabunan yung pinakatap ng farm, yung maisan. So ito yung part na pababa na doon sa mismong ilog. Nakikita dito na parang hindi siya ganun ka-clear. Nalibag ang tawag namin dyan kapag sa isnag. Naalala ko lang dati kapag nakasakay ako ng kalabaw, pag pinapaliguan ko yung kalabaw namin, parang ang hirap kumapit sa likod niya kasi 'di ba yung tali lang yung hawak mo at saka oo nga pala doon kami sa buntot ng kalabaw humahawak pag way ganitong pababa ka na pupunta ka sa ilog. Sa mga hindi pa nga nakaranas dyan, ito yung feeling na parang nasa aircon ka lang, yung pakiramdam pag nasa lilim ka ng mga puno na to. Ang lamig lang ganun. At parang ang nagtatrive ang mga buhaya dito sa itsura ng ilog ng Tawit ngayon kasi ang niya hindi siya clear. Halatang kakatapos nga lang talaga ng pagbaha guys. Ito nga palang ilog ng Tawit ay separate mismo doon sa pinaka Apayao River. May part lang dito na kung saan ay magmi-meet sila. Pero ito talaga yung sa Tawit River. Di ko alam kung ito yung manggagaling sa may Paku, sa part na ng Kabugaw I think. And ito yung niya, resort. At yan ang tawag namin dito, hawad. Yung isa sa mga mixture ingredient ng mama. Sa part naman na to nakita namin yung umaagos na tabog ang tawag namin dyan. Yung tubig na ang linaw-linaw at dyan kami talaga umiinom dati. Diba? Potable yan guys. Tabog ang tawag namin dyan. Hindi ko naman yata nakunan sa medyo nakakasilaw kasing araw pero yan ang dumi nun, nalibag doon, nalitaw ang tabog, diba? Nawatan mo. Maalala ko sa part ng video na to, parang medyo nagstay still ako kasi kinunan ko siya ng picture.
na-post ko na, pero itong video yet to be posted pa lang. Basta hindi ako magkakamali na dito ako sa Tawit natuto lumangoy, kasi may mga kababata ko dati talagang uto niya danom. Ang tawag naman namin dito ay tabag, nasugpat ang ano niyan, yung dagta niya is malagkit at kinakain yata yan ng mga usa. Oh, kita mo yan, naghagis ako dyan ng driftwood kasi may suha, kaso hindi ko nakuha. Mahirap. Ang taas kasi matayog masyado. Pauwi na kami. Wala lang. Yun lang pinuntahan namin talaga. Ewan ko lang. Nadala lang kami ng kwentuhan. Naglakad-lakad. Kung saan-saan. Yan. Gets mo yan? Yung feeling na kapag nagtatagalog ka tapos bigla kang nag-isnag. Eh parang makahalo yung accent ng Tagalog mo at saka yung isnag. Nakakatawa minsan. Ayun na, wala na, pauwi na kami. Wala talaga, kasi naglakad-lakad lang kami sa isang umaga. Napadpad sa kung saan-saan. Nag-video naman ako ng kung ano-ano. At least we get to see the Tawit River sa paglalakad-lakad natin ngayong umaga. Until it's time to go home. Ayan. Ito yung kanilang gymnasium sa Barangay Malibang, Pudtul, Apayao. And enjoy watching the views in Barangay Malibang, Peninsula. Nagmagaling nila ako guys sa tawaging peninsula kasi para siyang nakaalsang lupa na napalibutan ng tubig. Tignan mo yan, yung para siyang kumbaga appendix siya, parang ganun. Naka-extend siya tapos may tubig na lang sa paligid ng dalawa. Tawit and then the Apayao River. Dito na din guys yung pinakasentro nila. Dito na yung kanilang elementary school, yung kanilang barangay hall and gymnasium, clinic, at parang dito na din yung center of commerce nila, I think. Dito na din kasi mga tindahan. Kasi yung isa part na medyo tatawid na dun sa hanging bridge, dun na yung seamood at saka talagang mountainous na dun guys. And ito yung elementary school nila, Malibang Elementary School. After this part, wala nang masyadong makikitang kabahayan kasi puro bangkag na ang makikita dyan, mga bukid farm, mga maisan na. Fast forward to the 10th power itong bilis itong video. At may mga nadaanan kami, mga binibining marikit na dalangin mo. Yan. Pak, tuloy ang biyahe, may konting rough road. This is Kakalagan na guys, yung may pinakamahabang daanan na. Fast forward na lang natin to, wala namang masyadong makikita dito, just the kalsada and the people. Bawal nga daw talaga magbilad dyan, mag-dry na mga crops, pero wala nga naman tayong malawak na pavement, kaya no choice tayo. Yan. Ladies and gentlemen, I give you Lieutenant Balag Bridge. Ito yung bridge connecting Pudtul and Cabugao na talaga namang inabangan ng lahat, lalo na yung mga nagtatrabaho sa ating provincial capital, kasi mas maganda na itong mode of transportation na mas malapit kesa naman sa Tugigaraw, Abulog, ganun. So mas malapit na siya, 2 hours na I think kung hindi ako magkakamali yung oras ng biyahe. Maganda itong picnic area at paliguan, syempre, ng mga barkada, pamilya, at syempre, pati na rin yung jowa mo. At kung hindi ako magkakamali, ito yung barangay sa Pudtul na parang nagkaroon ng exemption pagdating sa kaniyang mga barangay officials, kasi diba yung consanguinity, yung sa relatives, yung hindi dapat lahat ng mga anditong officials ay makaka-relatives. Kaso nga lang, itong barangay na to, halos lahat sila may balag sa kanilang apelyido. So, yon yung isa sa mga na-erase ng isa sa mga meetings with DILG before. So, parang nagkaroon ng exemption. Yes, ladies and gentlemen, tama ang narinig nyo. And welcome to Matagisi, Pudtul, Apayao. Bale, Lieutenant Balag Barangay muna, and then Barangay Aga and Matagisi, pero wala tayong nakunang video ng Barangay Aga. And here we are in our beloved Barangay Matagisi.
Dito na ako lumaki, dito na ako nag-aral ng elementary, high school. At dito din ako namasukan bilang barangay secretary noong 2019. This part of the road, ladies and gentlemen, is Sitio Nagsikwan. In approximately 10 meters, turn right for Petron. Adjacent to Petron is a smart tower na walang signal. In approximately 10 meters is Mataguisi Comprehensive National High School headed by Mr. Milmar Bunao. Ito yung school na kung saan nagkaroon ako ng first crush, nagkaroon ako ng first fling, mga love letters, diba? Mga landian days, dyan din ako. Dito sa left part ng kalsada, papasok yan doon sa iskinitang papunta sa amin, And ito na ang mga talipapa at yung mismong barangay hall sa bandang kaliwa. And as usual nga guys, wala sa plano, bigla naming binisita ang Mataguisi Spanish Church Ruins. Ito yung papasok sa Spanish Church Ruins. Gumawa sila ng eskinita dito. Kung nakikita nyo yung mga niyog doon na mismo yung ruins. Ayan. Dito sa church ruins na din ako guys, nag-aral ng daycare. Pero paspasurot ang tawag sa akin dati. Pero dyan kasi, since wala pang mga schools talaga dati na napatayo, dyan talaga kami nag-aaral noon, naalala ko. Ito, kakilala ko na mga tao dito lahat-lahat. Siyempre, as a barangay secretary dati, may mga home visitation kami, mga uplan yugyug at taob. Kaya nakikita ko na itong mga dati pa. Dito na din talaga ako lumaki, may mga childhood friends na din ako dito. Naglalaro-laro kami dyan sa church ruins. Yo, there it is, ladies and gentlemen. Welcome to Mataguisi Spanish Church Ruins. At alam nyo ba na nawala sa isipan namin na ngayon ay linggo. So basically nakapambahay lang kami, panlakad-lakad. Pero hindi namin naisip na linggo ngayon. Itong kasama ko, hindi pa niya nakikita itong church ruins, kaya bigla kaming napunta dito. Linggo pala. Doon na lang namin na-realize na Sunday pala na may mga nakita na kami mga tao. Habang nasa sasakyan kami, ang ganda. Nagaganda na talaga ako sa paligid niya. So, ang linis, halatang may mga naglilinis pa din, mga puno ng nyog. Ang ganda ng pagkatrim ng mga damo. Parang it's a different place. Parang hindi ko na-expect na, wow, ito na ba yung church ruins na kung saan kami naglalaro lang dati. And bababa na nga kami guys, yan. Hindi ko alam kung paano ba itong start yung conversation namin sa mga tao dito. Nakangiti na yung iba kasi nga, di ba, namumukha na yung iba. Batch ko yan, kababata ko. Ladies and gentlemen, this is Mataguisi Spanish Church Ruins.
Trivia muna tayo guys, Did you know that Emilio Aguinaldo celebrated his 35th birthday dito mismo sa Mataguisi Church? Dito mismo sa Mataguisi Spanish Church. According to Ma'am Sonia Velarde, dito daw niya ipinagdiwang kanyang 35th na kaarawan. Ayon sa kanya, nakita na daw ang facts na ito sa National Museum ng Pilipinas. At nakasaad doon na si Emilio ay nakatago noong mga panahong yun dito sa Mataguisi. Nakarating daw si Emilio Aguinaldo dito noong mga panahong yaon dahil tinutugi siya ng mga Amerikano sa pagiging leader ng revolutionary group. Ang kaalamang ito ay galing sa aming instructor noong college days sa Apayao State College na si Ma'am Sonia Velarde.
Ayun guys, nagbigay tayo ng konting katahimikan sa pagbibideo natin kasi para ma-enjoy nyo naman konti yung kahit virtual tour lang. Ayun, nakikipag-usap-usap kasama ko at ito naman isa sa mga nakababa. And that's pretty much it, guys. Thank you very much for watching, and please follow me for more videos like this. This is Mark Anthony, and you're watching Half the Voices.